Naku, mamaya na ho natin pag-usapan yang sabay-sabay pagbatak na yan ng First Family. Gusto ko munang batiin na maligayang araw ng kalayaan lahat ng ating mga kasama dito sa PH Update. Kayo na nga dito sa video na to. Pag-uusapan ho natin ang talumpati nitong si Bangag diyan sa pagdiriwang ng araw ng kalayaan at ang kanilang sabay-sabay na pagbatak ng lubid para umangat yung ating watawat. Pero bago ho yan, sa like at sa subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, umpisahan ho natin ang ating talakayan dito sa mga banat na naman itong si Mangga. Dapat talaga itong si Mangga meron siya laging entry, no? Kahit anong mga dahil nga naman hindi siya imbitado dyan sa pagbatak. Dapat nandun ka sa likod eh, di ba? Ikaw kasunod na bumabatak eh. Pambira eh, ikaw kasi eh. Puta ka doon. Naiya ka pa eh. Ito, pakinggan natin si Mangga. Game. Ipagpatuloy ang pagtanggol sa ating kalayaan saan mang Malaya ba tayo? Malaya ba? Akala ko araw lang to. Kumbaga para meron lang tayong maipagdiwa. Kasi nakakaiya nga naman eh, di ba? Lahat ng karating bansa natin dito sa Southeast Asia, malaya. Talagang malaya sila. Malaya sila sa dikta ng mga dambuhalang bansa. Malaya sila na gawin ang gusto nilang gawin sa bansa. Tayo ba malaya? Malaya tayo. Oh. Kung sinasabi niyong malaya tayo, edi palakpakan. Kailanman eh, hindi naging malaya ang Pilipinas. Yaang araw ng kalayaan. Ano lang ho yan, parang pacifier ng mga Amerikano sa atin. O hindi kayo umiyak. Ito no. Independence Day nyo. Independence talaga? Kanino? Huwag nga kayong dyan. Masyado kayong... Hindi, realidad lang. Diba? Mula nung ika-128 na taon na malaya tayo, kailan tayo naging malaya dito sa mga Amerikano na to? Sige nga. Pinakamaliit na aspeto o pagpili ng leader dito sa bansa na to, kailan hindi na alam yung mga Amerikano na yan. Sige nga, paano tayo naging malaya? Sige nga, tanungin mo lang. Ang alam kong malaya, pagka meron kang gustong gawin sa bansa mo, pwede kang magkaroon ng independent foreign policy, pwede kang, di ba? Pero dito hindi. Lalo na pagka medyo bangag ang presidente, nako, pasisinghutin ka lang ng Amerika, sigurado. Kaya nakita niyo yung pagpunta sa Amerika nitong si Marcos Jr., napakalaking kahihiyan ho nun. Nung tinapyasan ho ng 1% ang taripa ng Amerika sa ating bansa. Ang sabi ni Donald Trump, very good negotiator. Very good. Minamak lang ho siya. Kinakantsawan lang ho siya. Ganon ho ang paningin sa atin ng bansang Amerika. Ganon na lamang kaliit ang tingin sa atin ng bansang Amerika. Kasi alam nila, nila tayo, paano ba sabihin to? Para matauhan yung ating mga kababayan dito sa PH Update. Dati kasi sinicelebrate ko to eh. Itong araw na to, meron akong matawat sa harap ng bahay ko. Talagang gusto kong magpaka-makabayan, maka-Pilipino, di ba? Maka-Pilipino pa rin naman tayo, kasi doon lang tayo sa realidad. Na tayo ay, pasensya na ho sa salitang gagamitin ko ha. Sa Southeast Asia, tayo ho ang beach ng Amerika dito. Beach yung siniswimingan. Yun ang realidad. Diba? Masaya tayo, meron tayong Independence Day sa papel. Pero kailanman, hindi ho tayo naging independent. Pagdating sa korupsyon, pagdating sa, kalayaan nga eh. Kailan tayo naging malaya sa pangungurakot nitong mga Marcos na to? Kailan tayo naging nakalaya sa walang patid, walang humpay na pamumulitika sa politika sa ating bansa? Politika nga, please. Kailan tayo naging malaya? Sa kagutuman ka, walang trabaho. Paano tayo naging malaya? Anak na to ako, meron nga tayong Independence Day, pero wala tayong independence. Pambihirang yan. Hindi, tingnan nyo na lang ho nangyayari sa ating kapaligiran. Sabi ng Amerika, gusto naming EDCA site. Anong ginagawa ng bansa natin? Kaya nga tayo ang beach, yung siniswimingan ng Amerika dito sa Pilipinas. Kung anong gustong mangyari, ang gusto nilang gawin dito, yon ang mangyayari. Mula sa mga Espanyol, linipat tayo sa kamay nitong
mga banyagang Amerikano na to, at para hindi tayo mag-iiyak, binigyan tayong pacifier na June 12 na araw ng kalayaan. Hindi, doon lang tayo siya. Lalokohan tayo dito eh. BH, huwag ka naman ganyan. Malaya tayo. Kanino? Saan? Pambihirang yan. Tuloy natin. Tulok ng bansa sa iyong tahanan, paaralan, Ako po. opisina, Nako po. hanggang sa lansangan. Oh. Ako, kami, ipaglalaban ang malayang Senado Sige. hanggang sa dulo. Paglaban natin yan. Sapagkat Mangga, kakampi mo ako dyan. Pero para sabing malaya tayo, anak ng toko, malaya tayo sa dikta ng Amerika. Pambihiran yan. Eh, pagka ginawa ng kapatid mo yun, baka presidente pa siya, dalhin siya bigla sa Amerika, ikulong siya doon. akibat ng kalayaan ay katotohanan, karapatan at kaayusan. Senator Amy Marcos po, hindi kailanman titiklop sa dayuhan, hindi susuko ang soberanya, hindi pasasakop sa ambisyon at kapangyarihan. Doon nga lang siya ginawa kay Tatay Digong eh. Malaya ba tayo doon? Meron ba talaga tayong kasarinlan? Alam ko kung ikaw malaya kang gumawa ng iyong konstitusyon, malaya ang iyong justice system na litisin ng kanyang mga mamamayan. Yung ginawa kay Tatay Digong, hindi yun gawain ng isang malayang bansa. Gawain yun ng isang... Nakakalungkot man nung isipin dahil bansa din ho natin to. Pero kailangan nung mamulat ng bawat Pilipino sa ginagawa ng mga politiko dito sa bansa na to. Kasi kung di rin naman paihintulutan niya, kagaya nung ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, di talaga malaya tayo doon. Di ba? Sige mga Amerikano, pagka hindi kayo umayos, tatanggalin ko lahat ng headcasite dito. Yun ang independent foreign policy. Walang dikta na pagka sinabi ng Amerikano, gusto ko ganito, binibigay natin kagad. Ang tawag doon, swimming beach. Pambihira, pasensya na ako ha. Ito ang aking contribution sa ating araw ng kalayaan. Sana masarap maging Pilipino. Ika nga, isa ang lahing Pilipino sa talagang mapagmamalaki mo. Kaso ang problema lang mga kababayan, yung mga leader natin, binebenta tayo. Binebenta sa bayan ng Pilipino. Yun ang problema natin dito. Wala nang mas sasarap pa sa pagiging Pilipino. Yan ang sasabihin ko sa inyo. Sa lahat ng mga nasyon, sa lahat ng mga kultura, pinakamayaman ho tayo dyan. Hindi ho tayo magpapatalo dyan. Pagdating sa pakikipagkapwa-tao, number 1 ang Pilipino. Wala akong tatalo dyan. Diba? Wala akong tatalo sa atin, kaya nalulungkot ho tayo pagka ganito nangyayari sa ating bansa. Pero tayo galit sa kalayaan na to. Hindi, pinapakita lang ho natin yung realidad kung ano nga ba ang tunay na nangyayari dito sa bansa na to. The truth hurts. Truth hurts talaga. Na swimming beach tayo ng Amerika. Di ba? Sakit. Anak na to, kaya ako talaga, ang national hero ko, Andres Bonifacio eh. Ayoko si Jose Rizal. Anak na to ko. Pati national hero, PH, nadamay na. Kasi para sinadya nila na dapat sulat-sulat, huwag kayong lumaban. Dapat ang pakikbaka, dapat dapat kalmado lang. Diba? Wala bang impluensya ng mga Amerikano? Kumbaga lang ito. Kumbaga na pag-uusapan lang natin. Bakit hindi si Andres Bonifacio ang ginawang national hero natin? Bakit? Para hindi maging mayat maya nakikibaka sa bayan ng Pilipino. Dapat inindadaan natin sa pagsulat. Yung tipong pagkondisyon ng utak sa mga Pilipino, ng mga mga naunang leader natin na merong impluensya ng Amerika. Masyado kayong halata! Pwede bang national animal natin, eagle? Ano yung matapang? Ayoko yung kalabaw. Kalabaw kasi, hindi masipag ang kalabaw. Tama naman maging masipag tayo, pero dapat matapang. Ano ba? Pwede national hero natin yung mga matatapang na asawa ng bahay. Nakalagay di ba, national animal, agila, national
National Hero Andres Bonifacio, National, ano ba? National Animal Asaw. Pero, mga tayo. Ano yung sentimiento ko lang ho ito. Hindi tayo magkakapareho dyan. At re-respetuhin ko yun sa inyo. Kung ano man ang sentimiento nyo dito sa hindi sineselebrate ho yan. Nung nagtatrabaho tayo sa bagong bayong dagat. Napaka-sarap maging Pilipino. Diba? Panahon pa ni Digong yun eh. Pero hindi ko lang alam. Baka pagka nakita nilang Pilipino, ikaw ba yung Pilipino? Yung binenta nung presidente nyo, bansa nyo? Ay, binenta yung interes pagdating doon sa soberenya, di ba? Hindi literal na binenta sa pera, ha? Yung halimbawa na lang, mga bagong EDCA site. Halimbawa na lang dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun eh. Pero, anong kinita nila? Yung politika nila. Pambihira. Kakalungkot ho. Sarap. Ang laing Pilipino, isa sa mga isa sa pinakamabait, makatao, di ba? Wala nang mas titindi pa sa Pilipino. Kaso yung ano lang talaga, yung gobyerno natin. No? Kasi nakita natin, pagka matino ang leader, magaganda ang mga polisiya, sumusunod ang mga Pilipino. Nakita natin yan, panahon ni Tatay Digong. Kaya huwag sabihin, bawat Pilipino, dapat ganito kayo, ganyan kayo. Mali nyo bansa nyo, anak ng toka. Ginagawa ng mga nasa taas, puro magnanakaw, puro maleta. Diba? Anong gagawin ng mga Pilipino? Kahit gusto mo magpakatino, diba? Pero pagka ikaw, meron kang leader, kagaya ni Duterte, anong ginagawa nun? Pagkatawiran, tumatawid na sila. Pagka nakakita ka ng pulis, ang taas ng respeto mo sa kanila. Ngayon, hindi. Nakakatakot baka. Dahil laging magtatanggol sa ating kalayaan. Tanggol nyo lang. Tanggol lang ng tanggol. Talaga, Aimee, oo. Ano ko yung personal ko yun, ha? Kumbaga, yun yung sentimiento natin dito sa PH Update. Dahil nga, kumbaga, ano yun eh, sama ng loob eh. Kumbaga, nanghihinayang tayo sa ginawa ni Gat Jose Rizal, Andres Bonifacio, Apolinario Mabini, di ba? Yung mga magigiting nating bayani. Nalulungkot ho tayo na nauwi lang sa maleta. Sabay-sabay pagbata ng First Family, panoorin natin. Makakasama niya ang unang pamilya. Gayon Lakas din nila mo. sinatagap- In fairness ha, pagdating sa Batakan, ito talagang mga to, batak to mga to. Pangulo Regalado Lakas Chairman bumatak. ng Pambansang Komisyong Sumasaludo pa tong si Coca ko. Punong Lungsod Francisco Isko Moreno Dumagoso ng Maynila at General Romes Browner Jr., puno ng kalupunan sa Datahang Lakas ng Pilipinas. Pati si Browner, sinasaluduhan ni Coca. Pambihirang yan. Ang payat ni Coca, talagang pinanindigan na niya, no? Hindi nyo na i-edit ito. Para sa mga photographer ko, talagang payat na ako. Kalupunan, pinunod kawal, tanghal. Grabe, ganda ng watawat natin, no? Ganda ng watawat natin. Ang pambansang awit ng Isa sa pinakamagandang watawat sa buong mundo. Watawat po natin yan. Pilipinas. Lakas bumatak, grabe. Grabe oh. Teka lang, grabe bumatak to magkakapatid na to. Ayun oh. Grabe, hindi nila bumatak. Sige, batak lang mga brad. Grabe oh. Yan na naman. Yung puso niya nandito sa lapay, pambihirang yan. Ayusin mo! Ay pala ako nakita ng puso na nandito. Hindi mo na ba kaya lagay dito? Nandito ang puso natin, di ba? Nandito. Wala dito. Ano to eh? Small intestine yan eh.
O, lipat tayo doon sa kanyang talumpati. Pambihira talaga to si Bangag. Game. Ferdinand R. Marcos Jr. Kakamay niya muna. Ay, si ano to? Nagkamayan silang dalawa ni Wino. Wala ko natin. Live band pa. Concert, gano'n. Nagyakapan si Boji D at itong si Sandro. Alam mo na this. Ang tanong, iboboto nyo pa. Yan ang tanong ko sa inyo mga ating. Iboboto nyo pa. House Speaker Eto na game na. Faustino D. and the honorable members of the House of Representatives, Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian, the Dean of the Diplomatic Corps, the Dean of the Diplomatic Corps and the Apostolic Nuncio to the Philippines, the Most Reverend Charles John Brown, and the Excellencies of the Diplomatic Corps, honorable members of the Cabinet, Manila City, Mayor Isko Domagoso, AFP Chief of Staff General Romeo Browner and the Major Service Commanders, PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, First Lady Luis Araneta Marcos, my fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, isang magandang araw po sa inyong lahat. Please. Natin. Sa araw na ito, ginugunita natin ang ika-128 anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Sa loob ng lampas 300 taon, naging kolonya ang ating bansa. Sa ilalim ng pamumuna ng dayuhan, dinanas ng ating mga ninuno ang kahirapan, kawalan ng katarungan at pang-aapi. Para ngayon naman malaya kami doon. Kawalang katarungan, pang-aapi. Di ba? Pambihira naman. Ang pagnanais natin na makamit ang hustisya at pagkakapantay-pantay ang siyang nagtulak sa lahing Pilipino na mag-alsa laban sa pamamahala ng dayuhan. Sina Tamblot, Sumuroy, Daguhoy at Diego at Gabriela Silan ay ilan lamang sa mga naunang lumaban sa mga dayuhan. Ang pag-aalsa sa Bohol, sa Pidig, Ilocos Norte, sa Cavite ay senyales ng mga magting na pagnanais ng ating mga ninuno na maging malaya. Subalit, dahil sa pagkakahiwa-hiwalay at kawalan ng isang layunin, hindi sila nagtagumpay. Sa ilalim ng katipunan, nagawa ni Gat Andres Bonifacio at ng mga katipunero na pag-isahin ang bayan. Sino kaya yung susunod nating Gat Andres Bonifacio? Sa isang adhikain at isang laban. Sino kaya yung ating makabagong Gat Andres Bonifacio? Ipinagpatuloy ni General Emilio Aguinaldo. Nako, wala ako dyan. Diyan na nagkahindot-hindot nung pumasok siya. Ang pakikibaka at tangan lamang ang pananampalataya, pagmamahal at kabayanihan, itinaas ang ating watawat sa Kawit, Cavite na makasaysayang araw noong itong 1898. Dito, ipinahayag natin sa buong mundo ang hangarin nating mamuhay bilang isang malaya at nagsasariling bansa. Mula sa araw na yun, itinatag natin ang Republika ng Pilipinas. Naitayo natin ang mga institusyon na nagsisilbi sa mamamayan at nabigyan tayo ng pagkakataon hubugin ang ating kinabukasan. Matapos ang mahigit 1 siglo mula nang makamit natin ang kalayaan,
ang nagawa natin sa kalayaang kanilang ipinaglaban. Ayun, nagnakaw tayo ng sandamukal na maleta. Pinahintulutang maubos ang kawan ng sambayanan kaya ngayon naghihirap tayo. Itatanong ka ba, anak ng tokwa? Baka Sapagkat hindi sapat na lingunin lamang natin ang nakaraan. Kailangan magsilbing pundasyon ang mga aral nito sa ating kasalukuyan at sa ating kinabukasan. Ang ating kasaysayan ay nagturo sa atin na sa pagkakaisa lamang makakamit ang kasarinlan. Na ang tunay na mga pinuno ay yaong nagsisasakripisyo ng sariling interes para sa ikabubuti ng bayan. Na ang kalayaan ay dapat na inaalagaan. Gamitin natin ang mga aral na ito upang mapaunlad ang ating bansa at mapalawig ang ating kasarinlan. Maraming hamon sa ating kalayaan at kaunlaran. Nandyan ang mga katiwalian, pagkakakanya-kanya at kahirapan. Nandyan din ang mga pandaigdig na kaganapan at banta ng tinatawag na climate change at kalikasan. Ngunit sa kabila ng mga ito, nananatili ang aking paniniwala at pag-asa sa galing, sipag at kabutihan ng ating lahi, ng lahing Pilipino. Sa maraming pagkakataon na ipakita natin ang ating kakayahan na manindigan para sa tama, na magmalasakit sa kapwa, na bumangon sa harap ng pagsubok. Lalo na sa panahon ng kalamidad, na ipapakita natin ang ating pagkakaisa, pagtutulungan at ang ating malasakit. Sa bawat Pilipino, ito ang aking panawagan. Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Ipalalim natin ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan. Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw. Huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. nako, At piliin nako, yari tayo dyan. Huwag daw pagsamantalahan yung kinita ng iba. Shoutout sa ill-gotten wealth ng pamilya Marcos at yung sandamukal na sapatos ni Imelda Marcos. Punta ho tayo. Binobola na ho tayo ni Marcos Jr. O tuloy pa natin. Gusto niyo pa ba makarinig ng pambobola? Pambihira. O, eto. natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Oh. Kung mananatili tayong tapat sa mga adhikaing ito, matitiyak tayong magmamana ang mga susunod ng henerasyon. Yun nga ang problema, hindi tayo hindi tayo nagiging tapat. Di ba? Sandamukal na maleta, Amena, Bunuan. Si Bunuan, may warrant, si Amena wala. Bago mapalabas ni Bunuan yung pera, dadaan kay Amena. Bago mapalabas ni Amena, dadaan sa'yo. Ang bihira. Tapos katabatan ang sinasabi mo sa amin, trilyong piso na wala sa administrasyon mo. Sasabihin mo katapat, sira. Ng isang bansa na mas matatag, mas makatarungan, at mas maunlad. Tandaan natin na ang kapayapaan, kasarinlan at kalayaan na ating tinatamasa sa ngayon ay tinubos ng dugo ng mga nauna sa atin. Naway magsilbing bigkis ang ating bandila, ang ating pambansang awit, at ang ating pagka-Pilipino sa pagbuo ng isang bagong Pilipinas. Yeah. Maraming Ayun na mga kababayan, naisegue pa nga sa bagong Pilipinas. Anong bago sa Pilipinas? Bago, sandamukal yung maleta. Ano bago? Kaliwat kanan ng baha pagka umulan. Ano pang bago? Ang lalakas ng loob ng mga politiko na mambabae. Bago. Pinapapasok di umano sa isang kwarto tapos pipili kung alin yung gusto, yung ayaw, titipan na lang. Yun ba yung bago? Bagong Pilipinas nga. Pambihira, naging manyakol yung mga politiko. Dito tayo kay ano. Diba? In everyday ways, we continue to uphold our sovereignty and our freedoms, although highly contested ngayon in term ng sovereignty. Aray ko!
Maligayang araw ng kasarinlan. Maligayang araw ng kasarinlan. Saan ba tayo malaya? Kanino ba tayo? Bago ba sa... Hindi, tsaka, diba, ang purpose naman talaga, bakit holiday ang June 12, ay para pwede tayong magbalik tanaw, diba, at pag-isipan, diba, ang mga naging kontribusyon ng mga iba't ibang Pilipino sa ating kasaysayan. Diba, Paano ka para nagbabalik maabot to. na daw, Mari? Hindi ka, curious lang. Actually, dati nung bata-bata pa yung mga anak ko, Yes. lumalabas kami at Dinadala mo At sa- at pinag-uusapan namin itong mga ganyan. Pero hindi ko alam kung naaalala pa nila yon o na-appreciate pa nila Saan yun. kayo pumupunta? Munta kayong Kawit. Hindi pa. Ang layo naman. Mga dito lang. Baka ay yan ho susunod nating gagawin. Papakilala ko sa aking mga anak yung ating mga magigiting na bayani na talagang pinagtanggol, talagang ninais nilang makamta ng ating kalayaan na ngayon binabalahura lang ng iilan. Alaman to ka, malaya. Ano malaya? Malaya o binigyan ng pasipayat para ika nga mas madali ka. Yan lang naman ho ang aking Diba? nakikita ngayong mga panahon na to. At kung kayo meron kayong iba nakikita, i-komento nyo ho yan sa baba. Malaya. Meron tayong sariling korte suprema dito. Meron tayong mga korte gumagana. Papadala mo sa dahig. Malaya ba yun? Hindi malaya yun. Hawak tayo sa liig nitong mga puti na to. Di ba? Pagka natripan nila, crime siya. Di malaya tawag doon. Ang tawag doon, swimming. Pambata. Yeah. Ganda yan, oo. Sa, of course, Rizal Park. Of course. May dati, nung bata-bata tayo, which was a long time ago, dun sa, parating may event yan, di ba? So it's flag racing. Today, ang flag racing will be, of course, in Kawit, Cavite, in Rizal Park. Saan pa ba? Dati tatlo yan panahon ni Duterte. Meron pa sa Mindanao. Meron sa Mindanao. So, but at any rate, we celebrate, meron tayong mga rites or rituals during this time. So, it's flag racing para i-symbolize yung muling pag-ahon, yung pag-ahon natin, yung pag-ahon ng national identity Tama. out of remember nung pumasok ang mga Kastila dito, maraming mga grupo that we will now call nation states. Tama. Pero post-colonial period, umahon ang tinatawag natin ngayon at kinikilalang Pilipinas. So, just food for thought sa araw ng kasarinlan. Also, we continue to advocate na para mahalin yung bayan, kailangan kilala mo siya. Tama naman. Diba? So kahit dito, some of the people here, particularly si Attorney Barry, inaalala natin, nagsusuot tayo ng kasuotang Pilipino. Sineselebrate natin ang expressions na tinatawag nating kultura dito sa Pilipinas. Oo nga. Okay, so move tayo sa susunod natin pag-uusapan. Another Thoughts by the Smoke program for the death of its two members last Monday, June 8. Napakalungkot talaga. Ang lungkot nito, Diba? all around. Okay. But of course, Isa pa nothing is worse than to Kakalungkot. lose a child. So many people nag-identify kay ma'am. Pag napanood mo naman talaga yung video na yung talagang umiiyak siya, talagang Si Ma'am- ramdam mo talaga yung yung grabe. Oh, si Ma'am Rovelyn has connected with so many people. Ang daming nag-identify ngayon dun sa kanyang pagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang anak. Yeah. And Tsaka so right now, promising. magulang, Ang hirap tanggapin eh. Correct. 19 years old. yung star ng palarong pambansa, di MVP ba parang siya. yung kinabukasan niya, di ba, napaka-promising eh. Sobrang celebrated siya sa Davao. May, hanggang ngayon makikita niyo pa yung mga congratulatory posters niya. Yeah. Andun pa. So it comes as it's not just a profound loss, it's shock pa rin eh. Totoo. Hanggang ngayon. So people are looking for answers. Halimbawa, ang daming umiikot, of course, ng mga tanong, nag-comply ba ang Ateneo dun sa mga requirements? And what are those requirements? So apparently may CHED memorandum. Ito yung CHED Memorandum 63 nung 2017. Pinag-usapan natin kanina. Pero nagulat ako dun actually, ang daming specific na mga hinihingi. na requirements. Including, kailangan ng parental consent.
Na apparently, hindi... 2 months before. 2 months before. At saka yung buong design nung activity na yon should have the clearance of the highest levels sa university. So I understand up to the university president Yeah, kailangan i-approve ng university kasi bawat aspeto ng programa ng at ng activity. Oo. So ang labanan niyan ngayon is ano yung kung nagkulang ba ang university sa pag-supervise ng activity na to, alam ba nila kung ano yung mangyayari dyan? Tama. And since hindi ito first time daw na ginawa, is this something that the university routinely approves? So, Yeah. tsaka yung place, no? Kilala naman kahit yung mga taga doon, kilala nila na mapeligro yung lugar, mapeligro yung May signs, di ba? May warning signs. At saka may warning system sila, may red flag, green flag. Tinataas yung green flag pag safe, wala yung notorious undercurrent. Tapos may Delikado kasi yun. Hindi naman usapan kung marunong ka lumangoy, hindi ka marunong lumangoy. Pagka meron mga ganong klaseng aron, ay higupin ka ho nun pababa. Ay, nakala mo nakakalangoy ka. Hindi, inihila ka ho palayo ng palayo. Hanggang mapagod ka na. Hanggang wala na, malunod ka. Kasi delikado ho yung alon na yun. red flag kapag gano'n na nga, mapeligro yung dagat. So in this case, walang maliwanag, walang lifeguards. Okay? Ang question lang is, yung Ateneo, ano bang tawag sa kanila? Coaching staff? Nung Mayroon ba men's silang- basketball team. Oo. Meron ba silang safety officer? Meron ba silang lifeguard? Dapat sila yung nagdadala ng sarili nilang ganon. And nag-warning ba ang resort? Sufficient ba ang warnings nila? Sinuway ba sila doon sa activity nila? So those are other things that are left medyo hanging. Pero what we have to note is that yung PNP, initial findings nila accidental. Well, hindi naman ibig sabihin ng accidental, walang liability. Diba? Correct. Hindi naman dapat malinaw. Ibig sabihin ng accidental, hindi sadya. Pero hindi ibig sabihin na hindi nagkulang doon sa mga dapat inobserve na mga precautions, doon sa mga safety standards na dapat in place. Correct. Dahil siyempre school activity ito eh. Diba? At dinalo nyo doon, diba? Gini-require nyo na magpunta itong mga estudyanteng ito na members ng inyong team. At siyempre, parang yung mga magulang, ini-entrust sa inyo eh. Di ba? Yung safety ng mga anak nila. So dapat, lahat ng mga dapat nyong gawin. Di ba? Ang standard natin dyan sa batas, good father of the family. Di ba? Yan yung standard of care. Yung standard of na care. ordinary. Pero pagdating sa universities and schools, it's extraordinary. Tama. So, So, ano yung standard of care na to? Pagka ordinary na activity, let's say within the school, so it's the standard of, ano ba yan? Good father of a family. If a good father of a family, what would he do? What would he say? How would he react in a certain situation? Basically, kung responsableng magulang ka, ano yung i-expect na gagawin mo? Di ba? Correct. Para manatiling ligtas yung mga anak. Yung extraordinary, ano yun? Ano yung explanation doon? Ano yung standard of care? Hindi, yun yung higit doon. Di ba? Ibig So sabihin, higher than the father of a family. So ibig sabihin, ano ba yan? So, kung extraordinary, hindi ito yung parang like an let's say tayo, pamilya, pumunta sa Dalampasigan, yun yung care ng father of the family. Binabantayan niya yung anak niya. Hindi mo hinayaan mo. lumayo. Pagalitan mo pag na-indulge in dangerous activity. So pag extraordinary, mas malala. So you would keep them away from dangerous situations. Hindi mo isasabak yung mga anak mo or people under your care to situations that would be inherently dangerous. So, yun nga, isa pa yun. May regulations yung resort. Sumunod ba sila sa regulations? May regulations sa local government. May ordinances. Sumunod ba sila dun sa ordinances na yon? Did they ignore any of the warnings? Lalaki pala ng signs. Oo nga. Ang lalaki ng signs because hindi nga ito first time na nangyari dyan. And at tingin ko ang isang source ng bakit napakadaming galit, 'di ba, sa social media ay parang kulang kasi parang ang tingin nagkulang yung unang pahayag diba, from the school itself eh. Nag-statement sila. Oo Tapos, kulang ng compassion,
kulang ng pagtugon doon sa mga katanungan ng maraming tao. Empathy. Oo. Tapos kulang ng paglilinaw at pagbibigay ng malinaw na direksyon, ano yung gagawin para maano talaga, lumabas yung katotohanan. Diba? At makita kung ano ba talaga ang nangyari, bakit nagresulta sa ganitong trahedya. Hindi lang yun. Di ba hindi nagsasalita yung team manager at saka yung head coach. The coach, of course, is Tab Baldwin. Mayroon siyang sariling, kumbaga, may following din si Coach Baldwin eh. Gilas din siya, di ba? Nag-coach din Yes. siya sa Gilas. So, kilala siya, respetado siya, pero tumataginting ang katahimikan. And apparently, ang Ateneo University, naglabas din sila ng clarificatory Na statement sila yung nagsabi. na sinabi nila, wag sanang na mapagbintangan si Coach Tab na hindi nagsasalita kasi direktiba ng university na walang magsasalita. So medyo, mas maano yun, di ba? I understand. Tama. From a legal standpoint, yan talagang iaabiso ng isang abogado sa kanyang mga... Huwag ka muna ng public statement. Oo, huwag kang gagawa ng public statement, kukontrolin mo yung statement. Pero this is the Ateneo, meron D ha, the Ateneo University. Dalawang taga-UP yun natin. Although sa pamilya ko, when we were growing up, everything that was male and moves, Atenista yun Oo. sa amin, except my father and my grandfather. Pero all of my cousins, my uncles, my brother, lahat yan mga Atenista yan. So, kasi Quezon City, lapit lang eh. Oo. But, and they have a proud tradition, very activist ang kultura ng Ateneo. So, maingay sila about national issues. So, in this case, syempre, Pwera issue ng maleta. pag sanay kayo na yung university very actively involved, they don't gag their students, they encourage free speech. Ngayon, yung silence nila, ang laki ng contrast dun sa Ateneo na kilala natin. So, medyo, plus yun nga yung kakulangan ng empathy. Yeah, kasi di ba isang naging matingkad na kritisismo yung bakit yung magulang, yung nanay, hindi sinalubong, di ba? Dapat nga sinundo yun hindi ka agad-agad natawagan. Di ba sa kwento niya, parang may nag-text sa kanya, pwede ba po kami tumawag sa inyo? Hindi na nag-text. Tapos siya napilitang tumawag. So yung mga maliliit na bagay na gano'n, na parang ang dating, hindi tinutukan at hindi inalalayan, di ba? From the outset. I mean, of course, 2020 ang hindsight, no? Madali Yeah, magsalita totoo. after it. Kasi alam mo naman, pagka kunwari tayo yung nandun, may initial period of panic yan na you will not be thinking clearly. Pero, yung mga wala doon, like the authorities of the university, doon ka magte-take over. Kasi syempre, yung mga tao na nandun, first-hand shock, yung experience, Siyempre. magpapadala kayo ng tao doon, and then magpapadala ka din sa families. Tama. So, well, Una mong iisipin as the administration, hindi ba? Sino yung mga dapat nating maalalayan at this point eh? Kasama siyempre doon yung mga on the ground, yung mga ibang players, yung coaching staff na obviously sobrang traumatic nung experience na yun para sa kanila. Pero obviously yung pamilya nung unahin natin yun, di ba? Oo. Grabe, isipin mo yung makaramdaman nun eh. Di ba? Lalo na biglaan, wala silang kamalay-malay. 4 days into, isa pa yun, may mga issues dito eh. Ano yung mga legal issues? Of course, yung CHED Memorandum Order, no? Yes. Na ang daming, permissions na required. Pero ano yung liabilities dito ng school, ng Ang isang coaching staff, possibility ng actually, resort? under the amended anti-hazing law. Isa pa yan. Kasi para sa ang definition na kasi ng hazing ngayon, kung bahagi ng pag-admission sa isang organisasyon at ito Or maintaining membership. ay ikaw ay dadaan sa isang pagpapahirap. Oo, activity Isang na activity na merong physical or psychological Correct, na paghihirap. Correct. Covered yun as hazing. So, ang isang tanong dito, required ba na dumaan sila dito sa prosesong ito para manatili bilang miyembro ng team? Oo. Ay, isa pa ha, ano yung penalties para sa anti-hazing? May kulong yan para doon sa mga taong Diba, responsable. reclusion perpetua yung mga nag-participate. Exactly. Yung, Pero pati yung school pati administration. school.
yung faculty, may nakalagay special lotto pero accomplice. Lalo na Faculty, kapag nagresulta sa death nung Ayun, you get the maximum, Tama. diba? Oo, pagka ganun. Wag sana kasi but sino dito kasi ang lumalabas na kwento hindi naman yung players under suspicion for anything. Oo. Yung other players were there. So ang focus talaga is on the coaching staff. Well, the coaching staff and yung obviously yung administration kasi 'di ba? At kahit na anong perspektiba ang gamitin mo, ultimately sila ang kailangang nag-insure nung safety at Aba, may insurance requirement May pa pala insurance ang requirement. activity na ito. Under yung Oo. CHED Memorandum. Under the CHED Memorandum Order, kailangan may insurance coverage for that particular activity. Diba? Tapos going and coming back. So, pero, ano yung, for example, grabe, ang sakit nito. Nasaktan ako dun sa ano. Plus, of course, the civil liabilities Oo. and all that. Ano pa, may iba pa bang laws na violate dito? Actually, may pwedeng criminal liability based on negligence, di ba? Yung Article Reckless 365. imprudence Yes. resulting in homicide. Exactly. By the way, dito, according to the reports, 4 yung drowning, yung drowning incident had 4 people involved. 2 were rescued timely, pero yung 2, Yeah. they were underwater for about 30 to 40 minutes. Wala na. Medyo, isa pa yan, kung iti-take mo yung fact na yon in isolation, wala, ang laki na ng bakit ganun katagal before they noticed that they weren't, that they were underwater, that they were missing. At yun na nga, hindi natin alam yung condition 30 minutes parang lulutang ka na doon, di ba? Tagal-tagal na yun. Hindi na para malasagip ka doon. Ano na yun, kumbaga, hinahanap na lang katawan mo doon. Malaki pananagutan ng dito. Ng eskwelahan na, tsaka, basketball, ba't merong swimming? Di ba pwede sa swimming pool na lang kung magpapalakas ng paa o para hindi ma-injure yung paa, gano'n? Kasi di ba ginagawa ng mga atleta yon? Di ba nagte-train sila, nagka-cardio sila sa tubig para hindi gano'n ma-stress yung tuhod, di ba gano'n? Di ba pwede sa pool na lang? Pambihira. Hindi ko tayo atleta ha. Hindi tayo atleta, kaya hindi ko natin, nakakapanood tayo ng atleta, pero mga sports. Pero hindi tayo magaling sa ganyan. conditions of the day. Hindi nagsasalita ang Ateneo, walang nagsasalita sa mga players. Kaya naiintindihan ko kung bakit yung nanay, sinasabi niya na ikwento niyo muna sa akin ano nangyari sa anak ko bago kayo humingi ng kapatawaran. Hindi na mabubuhay yung anak ko sa sorry ninyo. Gusto ko malaman ano nangyari sa And kanya. ako, napaka-understandable nun. Siyempre, yung una mong gustong malaman, explanation. Ano ba nangyari? Kwento nyo, paano nangyari ito? Kumbaga, controlled pa nga si Ma'am Rovelyn But, tapos ano pa yung other circumstances? This is not Ateneo yung response nila ngayon. These are the lawyers Pero, May pagka-corporate nga which is, yun nga yung akusasyon sa Ateneo ngayon. Corporate Ateneo has taken over hindi yung compassionate the Ateneo. man for others Oo. Ateneo. So, and this is a Jesuit university na kilala for the quality of their education. This is part of the quality of that education. Yung nakikita din, even the Ateneo community, they are in mourning. Totoo These are their players. Then, the support for the Ateneo basketball team is legendary. Oo naman. Grabe yung alumni support dyan. Kahit kami nun, faculty and fellow students, hanggang sa grade school yan, may tickets ang mga estudyante, you get first dibs on the tickets, lalong-lalo na pag Ateneo Lasal Games. Regardless of sino yung nasa finals, yung Ateneo Lasal talaga. Talagang yung rivalry. Oo. And they play it up. I think both schools play it up. It sells the tickets and it keeps the alumni, the animo going. But today, or this past few days, Ateneo is experiencing something that it has not been able to react to in the way that people were expecting. Ako, ang inaasahan ko na lang dito, sana magkaroon ng clarity doon sa mga investigasyon. At sana ang Ateneo,
cooperates fully. Correct. Walang gag order sa mga athletes na involved o kung sino man. Pero ibig sabihin, 'di ba? Transparency, 'di ba? Maging bukas tayo, mag-cooperate tayo para lumabas yung totoong kwento. These things are coming back to them kasi malakas din ang panawagan ng Ateneo on transparency with others on the receiving end. Okay, so more thoughts on the spokes. Ayun na nga mga kababayan, dito na muna tatapusin ang ating reaction video na to. Kaugnay nga sa pagse-celebrate ng First Family ng Araw ng Kalayaan. No? Yun na nga. Saan mo ba talaga tayo malaya? Marami ho kasi pero pagdating nyo sa papel, meron talaga tayong araw ng kalayaan. Meron tayong araw ng kalayaan. Di mawawala yan. Every June 12. Di ba? Pwede ba ngayon lang? July 4th. Sabay tayo sa Amerika. Nakakalungkot to. Nakakalungkot. Malaya nga tayo kung tawakin pero hindi naman ho tayo makatakas-takas dito sa kakurakutan na nangyayari na sa ating bansa. Malino natin ang Pilipinas.